So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, finally, the long wait is over. Ito yung pinaka-inaantay ko, sa totoo lang mga minamahal. Kasi, noon, 'di ba, nagtaka din naman ako. Sabi ko, bakit po yung mga nagpa-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay mga minority? Nagtaka lang ako. Kasi sino ba yung mga nandyan sa House Quad Committee hearing, 'di ba? Sino ba yung nagsasagawa ng hearing diyan? 'Di ba mga mayorya? So nagtataka ako na bakit sila ay hindi gumagalaw, hindi kumikilos. Eh, akala ko hanggang third impeachment complaint lang. Akala ko ipapasa na mga minamahal ni House Secretary General Reginald Velasco dito sa impilan ni House Speaker Martin Romualdez itong mga impeachment complaint. But nagulat ako, mga minamahal, kasi meron pong mga nakiusap na mayorya, mga majority na kongresista kay Reginald Velasco, yung House Secretary General ng House. Madami pong nakiusap na kung po pwede ay ipuspon lang muna kasi nagre-request sila ng extension. Kasi meron pong magfa-file daw. At meron pang susunod. Maliban dito sa mayorya, meron pa daw pong susunod. So medyo marami-rami mga minamahal ata, merong galit dito sa ating Vice Presidente. Siyempre, betrayal of public trust yung ginawa ng ating Vice President, and dapat hindi ito i-tolerate at hindi ito dapat kinukonsinte at dapat itong panagutan ng Vice Presidente. Whatever position, kung ano yung hawak mo dyan, pag meron kang kasalanan, hindi dapat tino-tolerate yan. Which is yan po yung nagustuhan ko, this administration. Kasi, nako mga minamahal, alam nyo naman, nung panahon ni Digong, tingnan nyo si Michael Yang, di ba? Kahit kitang-kita ng kakupalan, go ahead lang. Pero ngayong administrasyon na to, pag merong mali, hindi ka dapat pwedeng palagbasin, talagang sinisiil. Which is yan po yung maganda. Wala pong VIP dito. Lahat po ay pantay-pantay. So ngayon nga po mga minamahal, merong pang-apat na impeachment complaint na ifa-file. We do not know kung kailan nito. Kaya pala hindi na itatransmit yung impeachment complaint ng Akbayan, ng Makabayan Black at yung grupo ni Gabi Bordado, 'di ba? Kaya hindi pa na natatransmit dito kay House Speaker Martin Romualdez kasi mayroon pang mga mayorya ngayon. For this moment, mga minamahal, mayorya na. Majority na po. Iba kasi yung minority sa majority. When you say majority, ito po yung mga sumusuporta sa ating administrasyon. Minority, ito yung katulad nila Franz Castro, 'di ba? Ni Kong Luistro, yan, grupo ni Lenny, yung Akbayan, yan po yung mga minority. So ngayon, sabi ko nga sa inyo mga minamahal, paulit-ulit kong inuulit sa mga nakaraang vlog ko. Bakit yung mga nagsasagawa ng hearing diyan, bakit hindi kumikilos yung majority? Kaya nga call out ako ng call out pero masaya ako sa first, second, and third impeachment dito kay Sara Duterte. Masaya na ako nun, pero isa lang yung pinagtataka ko, na bakit yung mga majority tahimik? Yun pala mga minamahal, para lang din silang tigre na umaatake. Tingnan nyo, kakasalubong ng bagong taon, majority mismo ang sumalubong ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero kahit ano man yung matanggap, mga minamahal ng House, kung first or second impeachment or third impeachment or fourth or kung meron pang fifth, wala na tayong pakialam doon as long as ma-comply yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, ito yung balita. Ipanood natin sa inyo mga minamahal. Wait lang po. Ilapit lang natin yung mic dito sa cellphone. There are also some members who are still
requesting for an extension because they are thinking of filing another complaint. May mga kongresistang nagpaabot ng impormasyon kay House Secretary General Reginald Velasco tungkol sa balak na paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Kung sakaling matuloy, ito na ang ika-4 na reklamo laban sa pangalawang Pangulong ibig mapatalsik sa pwesto, kaugnay ng paggastos nito ng confidential funds. Ayon kay Velasco, nasa tanggapan niya pa ang mga naunang reklamo at kasalukuyang pinag-aaralan ng kanilang legal department bago i-transmit sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Sa Lunes, January 6, umano niya matatanggap ang ulat ng legal department kaugnay ng impeachment complaints. Tumanggi naman si Velasco na edetalye kung sinong mga kongresista ang mag-e-endorse ng ika-4 na impeachment complaint. Dagdag pa nito, may hindi bababa 10 kongresista rin ang nagsabi sa kanyang pinag-iisipan ng mag-endorse ng isa sa mga unang inihaing impeachment complaint. There are just a few of them, maybe around 10, 12. By Monday, I should have some idea as to whether they will indeed endorse any of the complaints. Samantala, plano na ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na makipag-usap sa iba pang nag-endorse ng impeachment complaint. Ang mambabatas ang isa sa mga nag-endorse ng ikalawang inihaing impeachment complaint laban kay VP Duterte. Kaya nga kami ay nagbabalak na magpatawag ng Uy, tama yun mga minamahal, yung mga nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, dapat magtipon-tipon at mag-usap-usap sila. Magkakaiba man sila ng pananaw sa ating administrasyon, eh pares lang naman sila ng pinaglalaban na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Dapat nag-uusap-usap din yung mga yan. Kasi sa 4, diba? Sabi na lang natin 4 kasi meron pang magpa-file na pang 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi na lang natin 4 mga minamahal. Yung 4 na grupo na yan, dapat nag-uusap-usap kasi paras lang naman sila ng mga pinaglalaban at maaring isa sa kanila ay tanggapin ng House yung ipinasang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alright, panoodin pa natin. Continue. doon sa mga nag-endorse at saka yung mga nag-file ng impeachment complaint para magkaroon ng isang effort, no, para ma-push natin itong Marcos government, itong Marcos administration pala, para at saka syempre yung House leadership na rin, para ituloy na tong impeachment. But since we are bound by a common cause, why not? We are willing, very much willing to meet with them because we only have one goal. We filed separate impeachment complaints. Bukod dito, may inihahanda rin ng magkabayang bloc sa Kamara na pagkilos upang hikayatin ng Marcos administration at ang liderato sa House of Representatives na suportahan na ang efforts upang mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. Rosalie Coz, UNTV News. Okay, alright. So magandang bungad to mga minamahal, kakapasok pa lang ng bagong taon sa atin, masayang balita to. Habang sa mga Duterteinians ay malungkot to na balita. Pero sa totoo lang mga minamahal, medyo nakakatagal lang talaga ng proseso yung complaints na ito. Kasi, ako, magpa-file ako, meron pa palang isa, meron pa palang isa, meron pa palang isa. Hindi kasi natin alam kung gaano kadami yung may galit kay Vice President Sara Duterte. Pero good to hear mga minamahal at nakikita din naman natin na habang paparami or habang nadidelay, kasi paparami ng paparami ang nagpa-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, lalo nating napapadiin at mas napapansin na madami na pong mga Pilipino ang sukang-suka sa ating Vice Presidente. Ayaw sa ating Vice Presidente. Talagang nanggigigil sa ating Vice Presidente. Kasi imagine nyo betrayal of public trust yung ginawa ni VP Sara. 'Di ba? Fraud din 'yon. Panloloko, tama ba? 'Di ba? Talagang hindi ko lubos maisip na grabe kung gumasta ng pera nang hindi naman sa kanya itong si VP Sara. Kaya no wonder itong si VP hindi umaattend sa mga hearing, 'di ba?
Puro na lang diversionary tactics, mga illusional na critical thinking yung kanya mga pinapalabas na instead mag-focus sa issue, oy, pinapapatay ako ni House Speaker, ay, ganito yung balak sa akin ni First Lady. Napapansin nyo yung kanyang diversionary tactics na ginagawa, nakakala niya hindi natin mapapansin. Pero naku, halata na, alam na natin. Pero yung totoo dyan mga minamahal is gusto lang talaga nilang makalimutan yung issue. Gusto nilang ibaon yung issue. Gusto nilang kalimutan yung issue. Gagawa sila ng ibang issue para makalimutan yung issue sa kanila. Alright? So yun po mga minamahal. Pahingi lang po ako ng likes. Oo. I-like nyo po yung video na to, pakiusap sa inyo. Tapos mag-comment kayo, yan yung mahalaga. Binabasa ko yung comment ninyo. After nyong mag-comment mga minamahal, i-click nyo yung subscribe. Tapos hit the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na video. So again, yan mga minamahal ha. Ako yung magpapaalam na at abangan nyo ulit sa aking next na video. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga kababayan.